the Lord. Hallelujah. Let's acknowledge the presence of God right now. Hallelujah. 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 We worship you, praise your holy name, Jesus. Oh, we glorify you, Jesus, 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 Jesus. We acknowledge your presence, O God, in the midst of us. Hallelujah. Salamat, 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 Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan ang po namin, O God. Tunay na ang iyong pong pag-ibig ay dakila, O God. We love because you first love us, O God. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa umarang ito, tunay O God, na ito po ay privilege Panginoon sa aming lahat, na kami Panginoon sa araw na ito ay lalapit sa iyo, manalambahan, magpapasalamat O God, hallelujah. Tunay Panginoon ang aming mga awitan, Panginoon, na iyong narinig Panginoon, buksan niyo po ang durumawan ng inyong pong langit Panginoon, at ito po Ama ay maging mabango sa iyo sa inyong paanan, ang aming pong pag-aawitan, ang aming pong papuri, ang aming pong pasasalamat, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig niyo po, Panginoon. Hallelujah, sa pagkakamatayan mo, Panginoon, upang ang aming pong, kami po'y makaranas ng iyong pong pag-ibig, Panginoon. Sapat po ang iyong pong kamatayan, Panginoon, upang hindi po namin maranasan, upang hindi namin po ibalik, Panginoon, sa inyo ang pasasalamat, ang pagdakila, Panginoon, ang papuri, ang pasasalamat, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, 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 Panginoon. Amang Diyos, umano po ito, Panginoon, sa aming salamat sa pagkakataon na ito, Ama, na kami po ay muling makakarinig ng inyong pong mensahe, O God. Hallelujah. Bago po ito, Panginoon, hindi po namin ito maranasan ang inyong pong pagkilos sa lugar na ito, Panginoon, kung kami, Ama, mayroong natatakong kasalanan sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Kami po nagpapakumbaba, Panginoon, sa umagang ito, O God. Linisin niyo po kami ang anumang pong mga nasa puso namin, mga bagay na nakasakit sa inyong damdamin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God, sa umagang ito, Ama. At dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama, na ang mensahe na ibibigay niyo po sa umagang ito, Panginoon, ay tumimo, Panginoon, sa matabang parte ng mga puso ng bawat isa, Panginoon. Ito, Ama, ay maunawaan namin ng malinaw, Panginoon, ang papahayagan niyo po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dalangin ko rin po ang inyong lingkod, Panginoon, na gagamitin, Lord, make only a vessel of your words, O God. Hallelujah. Anoint my lips, Panginoon. Hindi po ako magsasabi ng hindi po ninyo kalooban, O God, na hindi po nagagaling sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, yung mga pin-prepare ko po na ito, Ama, kung hindi nyo po ito, Panginoon, i-anoint, hindi nyo po ito papahiran ng inyong banal na dugo, Panginoon, even ang banal na Espiritu, Panginoon, kung hindi ko po mararanasan sa umagang ito po'y baliwala lamang, ito po'y wala po, Panginoon, nakabuluhan, Panginoon, sa lahat ng makakarinig, Panginoon. Lord, makita ka lamang at ikaw lamang ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Hindi po ang aking kakayahan, hindi po ang aking karunungan, Panginoon. Bagkus, Ama, ikaw ang makita, maranasan ng bawat isa, Panginoon. At muli, Ama, hindi lamang po, Panginoon, makasama ka namin, maranasan namin ang inyong presensya. Bagkus, Panginoon, maranasan namin ang inyong kapangyarihan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat ang Panginoon. At sa oras po na ito, Ama, dalangin ko po, Panginoon, ng bawat isa na sila po, Panginoon, magkaroon ng focus, Panginoon, sa inyong pong salita,
Salamat, O God, at sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Pagpalang ng mga po sa bawat isa. Kamayan naman po natin yung ating katabi o kaya yung nasa likod, yung ating po nasa harap. Kasi po, laging sinasabi ng pastor baka daw po pag minsan nasa labas po tayo, no? Uy, sister, di ba taga-Gentry ka? J-I-L-Gentry? Di ba sasabihin ka? Sasabihin na, ay, ganun ba? Sabi niya, kasi katabi mo ako nung last Sunday, hindi mo ako napansin, no? So, mahalaga po na tayo po ay hindi na natin matandaan yung mga pangalan ng ating mga kasama ay kahit na po sa mukha, no? Maging familiar po tayo sa ating mga kapatid dito po, no? So, pag sabi po sa katabi natin, tapiin po natin, ako inalala at narito ka. Sige po, at pasensya na po kayo, pagbigyan nyo na ako para mawala naman yung babato. Pakitapit po yung katabi, ako po inalala at ikaw ay narito. Pareho tayong makikinig at sa mensahe ng ating Panginoon at ito'y para sa atin. Amen? So, sige po, at ngayon po ay today is last Sunday of the month at ang ating pong tema ay patuloy po sa Christ's love is the answer. So, Christ's love is the answer, no? At tanong ko lang po, sino po ang mag-asawa dito? O may asawa kung hindi nyo po katabi yung inyong pong asawa? O yung kinuha na po ni Lord? Kasi kita may nakita ko yung pong kinuha na ni Lord. So, marami po. Yung may boyfriend, girlfriend, wala naman. Boyfriend, girlfriend, ayaw magtaas ng kamay no? So, sige po, kaya ko po na itanong ito, no? Kasi po ay, kwento ko lang po saglit. Last Wednesday po ay kasal po or wedding po ng aking pamangkin, no? At ito po ay Catholic Church wedding na ginanap po sa Antipolo. At habang nakikinig po ako dun sa mare, ito po yung naging pinasok ng Lord sa akin na ulitin mo itong mensahe na to. Actually, kung may mga dawn watchers po dito ay maaaring, ito po 2 weeks ago ay na-share ko po sa dawn watch, sa morning watch. Kaya po kung pamilya kayo sa sasabihin ko ngayong araw ito, ay congratulations, nasa dawn watch kayo. So kung magiging pamilya po kayo, no? So balik po tayo doon sa pinukwento ko na last Wednesday po ay kasal nga po ng aking pong pamangkin at nung pong habang nakikinig po ako dun sa pare ay sabi nga po niya doon ay so yung sabi niya bilang binibigyan niya ng mensahe yung pamangkin kong babae tsaka po yung newlywed, no? Sabi niya doon na marriage life is not easy, sabi niya na ganyan at sa mga unang taon hanggang 5 taon sweet-sweetan pa daw, no? At si asawang lalaki ay pinagbibigyan pa yung mga kapritsyo ni babae. At si babae naman, very submissive yan, no? Sa mga unang taon. At habang tumatagal daw, hindi ko naman natandaan kung ilang taon yung sinabi niya na yun. Habang tumatagal, sabi niya na ganyan, ay nagkakaroon na ng conflict yung bilang maging mag-asawa nila. At sabi niya doon, nagkakaroon na ng problema, meron ng konting away, no? Meron ng hindi pagkakasunduan. At hanggang sa dumating yung panahon na nawawala yung pagmamahal nila sa isa't isa. No? Yung sabihin na natin lumalamig or nawawala na yung dati in love sila sa isa't isa. Unti-unti daw po nawawala yun. Meron po ba rito nasa mga 5 to 10 or 10 years pataas, no? So maaaring kanilin ng marami nakaka-relate dyan. So meron na pong mga pagkatalo, no? So ibig sabihin ay unti-unti daw po na ito po ay nawawala o yung pagmamahal sa bawat isa, no? So ito po isang bagay, isang sinabi pong pari doon na tumatak po sa aking isip na sabi niya, kapag daw dumating sa punto na nawawala na daw yung pagmamahal sa isa't isa pertaining dun sa newlywed, sabi niya, so balikan ninyo yung panahon na kayo ay nagliligawan pa, di ba, no? Nung kayo ay mag-asawa na at ibalik daw po ninyo yung ganun na sitwasyon na kayo po ay nandun pa sa punto na nagliligawan pa, di ba? Alam niyo naman yung pagka nagliligawan pa lang yan
may mga kilig-kilig factors pa po yan di po ba, no? So sabi niya, alalahanin yung mga panahon na una kayong nagkakilala, no? Nagigawa, naging mag-boyfriend, girlfriend, and soon you will discover na iiba yung pananaw sa sitwasyon. Di po ba, no? Na ito sabi niya, hindi daw po natin namamalaya na unti-unti nare-restore na yung relasyon bilang mag-asawa. Naniniwala po ba tayo doon na kapag po yung kahit hindi ka mahal-mahal o talagang parang ang asawa po natin, no? Na talagang ang laki na ng pinagbago kasi unti-unti nakikita po natin yung kanilang yung tunay na ugali, di po ba, no? So, ang advice mo dito is, sabi niya, balikan ninyo yung mga panahon na kayo nagliligawan pa lang, nung kayo boyfriend, girlfriend, and then yung hindi nyo po mamamalaya na unti-unti pa lang nare-restore. Ito hindi naman ganun proven o sabihin natin hindi naman ganun 100% formula, no? Na para po maibalik yung dating pagmamahalan. But then somehow nakakatulong, di po ba? Na nakakatulong na ibalik natin, i-recall natin yung mga panahon na kayo ay nagsusuyuan pa lamang, no? So, yun po, somehow tama naman po yung sinabi ng pare, no? Pero tayo po na nakakilala sa ating Panginoong Diyos, no? Di po ba, lalo natin sinasabi na kung ang Diyos ay talagang sentro ng atin, anong relasyon niya? Kung ang Diyos po ay nasa gitna o nasa kalagitnaan ng ating mga relasyon, hindi makakapaghimasok ang kaaway. Bakit po? Yung po kasing pag-ibig ng Diyos, yung po kasi yung magmo-motivate sa bawat isa sa atin na mahalin natin yung ating asawa, yung ating pong anak, no? Yung ating pong mga kapwa-tao, mahal sa buhay, no? Kahit hindi po kaibig-ibig yan, no? Pagka po sinabi natin, kapag ang pag-ibig ng Diyos yung nasa puso po natin, kahit hindi po kaibig-ibig yung ating pong asawa, no? Kung tayo medyo nagbabago-bago na, kapag daw po ang pag-ibig po ng Diyos ang nanakit, mamahalin din po natin yung mga yan. Naniniwala po ba tayo din? Amen po, no? So, ganun din po tayo sa relasyon po natin sa Diyos, no? Paano po kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay nanlalamig na or tuluyang nawala na? Yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Amen? So, punta na po tayo sa talagang mensahe po ng Diyos. Amen. So, ang ating pong text ay matatagpuan sa Revelations chapter 2, verses 1 to 5. So, makibasa po kayo sa akin. Ito po babasahin ko in English translation at later ay basahin po natin sa Tagalog para mas maunawaan po natin. So, sabi niya niyan, Revelations chapter 2, verse 1, beginning verse 1, to the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. And if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. At sa Tagalog po, makibasa po tayo. Ano lang naman po yan. Sa Pahayag, no? Chapter 2, verse 1, isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumubok. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan.
pagpalain po ang pagkakasa ng kanyang banal at buhay na salita. So from verse 4, balik po tayo sa English translation. Sabi niya po dito po kasi kinuha yung ating pong magiging title ngayon. Sabi niya, "Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first." So ito po, ibinigyan ko ng titulo na "You have left your first love." No? So ito po. So, little background lang po. Alam po natin na ito pong letter na ito na letter for Church of Ephesus na sinulat po ni Apostol Juan, no? Ito po yung naka-address sa Church ng Ephesus. Ito po yung applicable din po sa ating lahat sa kasalukuyan, di po ba, no? Sabi niya, habang inaaral ko nga po itong chapter na ito ng Revelation, natanong din po ako, bakit nga kaya sinabi ng Panginoong Jesus, no, na may isang bagay daw na ayaw niya o ayaw ko sa iyo, no? At lalo sabihin po niya na iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una, no? Di nga po ba doon sa mga naunang talata, no, na sinabi po diyan, na pinuri o kinumen pa ng ating Panginoong Jesus yung mga ginawa ng mga taga-Efeso, di po ba, no? Yung kanilang pagpapagal, di po ba? Pagiging matyaga. Sabi po dyan, they persevered, they endured hardships and persecution for Christ's name, no? Bakit po kaya ni-review ng ating Panginoong Diyos yung mga taga-Efeso? Hindi po ba natin bakit kaya ni-review ito? Kung titignan po naman natin, no, sa sarili po natin mga pananaw na, model church. Ang ganda ng church ng Ephesus, no? Di ba lahat sabi niya, they persevered, they endured hardships and persecution for Christ's name. Sabi niya ganyan. Pero, di po ba, ang tinignan po natin, model church ang Epheso. Pero bago po natin alamin yun at paano po natin ipagpatuloy, no? May mga ilang punto lamang po ako na nais bigyan ng diin. Number 1 po, sabi niya ganyan, it is possible to be like a model Christian in the eyes of humans, yet be a backslider in heart in the sight of God. It is possible to be like a model Christian in the eyes of humans, yet be a backslider in heart in the sight of God. No? So, posible daw po pala na tayo, no, sa paningin po ng iba, o sa nakakakita sa atin na tayo ay good follower of Christ, di po ba? Respectable, nakaka-bless, di ba? Minsan makakarinig po tayo, sister, alam mo, bless na bless ako sa iyo, di po ba? Kapwa natin mananampalataya, na sasabihin po natin na bless sila sa atin, di ba? No? Pero sabi daw, and yet we miss out on the standard of God or fall short from the will of God. Ano yung na-miss out daw natin? Meron tayong isang bagay na na-miss out, no? Sabi niya, pwede po pala na napagpapala natin yung ating pong kapwa. Pero sa harap po pala ng Diyos, wala mong kabuluhan yung lahat ng ginagawa natin ito. Amen po ba? No? So sabi po niya dyan, ito po, masakit po na katotohanan ito, no? Pwede po palang mangyari na nasa ministry pa tayo, pero wala na po tayong kaugnayan sa ating pong Diyos. Napakasakit po na katotohanan na yan, no? So sabi po tayo po ng Church of Ephesus, it was a dynamic church. They were on fire for God. Sabi niya, a dedicated church. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesus, I know your works. Sabi niya doon sa mga unang talata, di po ba? I know your works, I know your labor. You were suffered for the sake of the gospel. Pero ang tinitingnan po hindi po pala. Pero ang tinitingnan po ng Diyos, yung puso natin, di po ba? No, na tayo po bilang, ilan lang naman po tayo dito, no? Tayo po, baka nag-aakala na tayo po nasa Panginoon pa, malayo-malayo na po pala tayo, no? Yun po yung sinasabi niya na possible pala na maging model Christian sa paningin po ng mga nakakakita sa atin. Pero ang katotohanan, wala na po pala tayong kaugnayan sa ating pong Diyos, no? So gaya po ng church na Ephesus, sabi nga ganyan, naglilingkod sila, they persevered, no? Pero sabi ng Panginoon, hindi yun ang nais niya. Ang nais niya yung pagmamahal na nawawala na o nanlalamig na yung mga mananampalataya dito sa Church of Ephesus. So sabi niya, God knows the true content of our heart, no? Nagiging duty na lamang po ba or obligasyon ito pong ministry natin sa church. Andun pa po ba yung
God's standard for our relationship with Him is that loving Him much and continuously until the end. No? So ang standard po ng Diyos, hindi sa mga anak niya, hindi po yung magsisimba tayo, aawit tayo dito, magbibigay ng offering, no? Then uuwi na. Hindi po yun ang standard ng ating Panginoon. Ang standard po ng Diyos ay yung pagmamahal o yung love, no? Yung pagmamahal po natin sa Kanya. Given na po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, di po ba, ano ba yung sabi doon sa greatest commandment? Di ba, sabi ng Diyos? Sa Matthew 22, verse 37, kung nandiyan po yan, sabi niya, you shall love the Lord your God. Di ba? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hindi po sinabi niya, you shall love the Lord half of your heart, half of your soul, and half of your mind. Di po ba sabi, all of your heart, yung pong buong buo, yung pong lahat-lahat sa atin, ibibigay po natin sa ating pong Panginoon. Amen po? At ang sabi po dyan, dito po, madalas po natin nabibigo kung nasasaktan ang puso ng ating pong Panginoon Diyos, no? Sabi niya, Lord, you know naman my heart, di ba? Lagi na, so, alam niyo naman po yung laman ng puso ko. Gusto ko naman po talaga, Lord, na maglingkod eh. Kaya lang po, Lord, huwag muna ngayon, di po ba? Aayusin ko po muna yung pamilya ko. Aayusin ko po muna yung pag-aaral ko. Aayusin ko po muna yung trabaho ko. Promise, Lord, pagkatapos nito, maglilingkod na ako sa iyo. Yung po yung nakakabigo o nakakasakit sa damdamin ng ating pong Panginoon. Amen po. At last Thursday po ay kami po kasi pamilya ay meron po kasi kami na Bible study sa bahay, no? Na ang aming pong tema, ganun pa rin po, tuloy pa rin naman po ang aming tema about salvation. Natanong ko po sa aming pong mga kapatid, no, na paano kung itong taon na 2025 ay huling taon na masisilayan mo ang mundo o ang masisilayan mo yung daigdig. Alam niyo po yung ganito po na tayo po nabigyan ng pagkakataon na ma-share yung salita ng ating Panginoon. Gamitin po natin yun at isipin po natin na wala na yung huwag na po tayo magpabukas-bukas, no? I-share po natin yung salita ng ating Panginoon at gawin po natin na parang ito na yung last day na dito tayo tutuntong sa daigdig na ito ang 2025. Napakahalaga po na ang ating pong mga mahal sa buhay, no? Ay ating pong dalhin sa paalan ng ating pong Panginoon. Amen. I believe na tayo naman pong lahat ay may kanya-kanyang story kung paano po tayo unang nakakilala sa ating pong Panginoon, kung paano tayo unang nanampalataya sa Kanya, no? At tinanggap ang ating pong Panginoong Diyos. Nung bago po tayo sa Lord, di po ba, no? Devoted tayo sa Kanya, sunod tayo ng sunod sa Lord. Lahat na gawain, pinupuntahan po natin, di po ba? At walang araw o umulan umaraw, natutunan ka sa gawain ng Panginoon. Nasa na po kaya yun? Ito po yung mensahe natin ngayong araw na ito na ang Lord ay kinakatag po ang bawat isa na go back, sabi niya ganyan na later on sa aming pong pag-aaral ay ating pong bibigyan ng importansya o ng halaga po itong ating pong pinag-aaralan ngayon, no? At sabi po dyan, no, di po ba lahat ng tayo ay bago-bago sa ating pong Panginoon, pinupuntahan natin lahat ng gawain, all out po tayo pagdating sa Lord, di po ba? Pero habang tumatagal daw po, padalang na ng padalang yung pag-attend natin. A-attend tayo ngayon, next Sunday, okay lang naman, a-attend na ako nung Sunday, di ba? So, pwede naman munang hindi ako umattend ngayon, marami na po tayong excuses, di po ba? At gina-justify na daw po natin yung mga maling gawa natin, yung kasalanan natin, no? Kasi ang Diyos naman ay pag-ibig, naiintindihan ako ng Lord, di ba? Yung mga ganun na mga pumapasok po sa ating mga isipan, no? Nais po ng Diyos na parang laging bago yung ating pong love sa Kanya. Yung sabi niya, ang Diyos ay nais yung loving relationship po mula sa atin, kung paano po natin siya unang nakilala, no? At sabi niya, parang laging bago ang love natin sa Kanya, the way we first loved Him. Kung paano po natin siya unang minahal, kung paano natin siya unang inibig, no? So next slide po, isa pa pong punto. The Lord is seriously hurt and displeased when we are no longer loving Him like we did when we began our relationship with Him. The Lord is seriously hurt and displeased
when we are no longer loving Him like we did when we began our relationship with Him. Nasasaktan po ang ating pong Panginoon, no? Ang ating pong Panginoong Diyos, kapag ka po ang puso natin malayo na pala sa Kanya, no? Kung babalikan po natin yung Church of Ephesus, dito po sa Revelations 2, verses 4 to 5, kung uulitin lang po natin sa na basahin, no? Sabi niya, anyways, sa chapter 2, verse 5, ito pong Church of Ephesus nito ay nirebuke ng Diyos hindi po dahil sa iniwan nila yung paglilingkod. Hindi naman po nasabi dyan na, sinabi dyan na tumalikod na sila ay nagbalik na sa pagkakasala o nagbalik na sa mga dati nilang gawin, sa kasalanan. Wala pong nasabi dyan. Ano yung sinabi ng Panginoon dito? Ang katunayan na nawala sa mga taga-Ephesus ay they abandoned passionate love for God. Nawala po yung init, yung alam, yung fire ng pag-ibig po ng mga taga-Efeso sa Panginoong Diyos. Nawala po yung fire ng pagmamahal nila sa Diyos. Naging lukewarm. Ano po ba yung lukewarm? Ito po hindi mainit, hindi naman din po malamig, no? Lukewarm na sinasabi. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? Na ikaw ay hindi malamig, hindi mainit, isusuka kita. Hindi po pwedeng tayo nagsisimba lang dito na gano'n at pagdating sa labas, balik po tayo sa mga dati nating gawin. No? Isusuka po sa sakit po nung sinabi ng ating Panginoon dito, isusuka tayo kung tayo po hindi mainit, hindi malamig. Nais po ng Diyos yung pag-ibig talaga na nanggagaling sa Kanya, yung pag-ibig na meron ang Panginoong Diyos sa atin. Amen po? So, sabi niya po dyan, kung nangyari po ito sa mga taga-Efeso, posible din po mangyari sa atin ito. Ito po yung revelation. Kaya nga po, napakahalaga at napakapalad natin. May Bible po, meron po tayong binabasa na salita ng Diyos. Nalalaman na po natin yung revelation, hindi po ba? Paano mo sasabihin, hindi ko naman narinig yan, hindi ko naman nabasa yan. Napakalinaw po na nakasulat sa Biblia. Inaantay lang po tayo ng Diyos na tayo basahin natin, aralin natin yung kanyang pong mga salita. Amen? So sabi po dyan, kung nangyari po sa mga taga-Efeso yan, posible din po na mangyari sa ating lahat ito, no? Kung hindi po natin babantayan ang ating pong mga puso. Dahil po ang ating pong puso ay mandaraya. Di po ba sabi nga, ang ating nga pong puso ay mandaraya at sabi sa unang Korinto, chapter 10 verse 12, kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Makakala po natin tayo nasa kamay pa ng Panginoon, baka wala na po pala, no? Maaaring naglilingkod po tayo sa Diyos, pero malayo-malayo na po pala ang puso natin sa Kanya. Busy-busy po tayo sa kingdom, but not with the King. Amen? So, makikita po natin tayo abala-abala dito, abala-abala, pero ang puso po pala natin malayo-malayo na sa ating pong Diyos. Amen? So, meron pong mga paraan, no? Ito naman pong mga bagay na ito, hindi naman overnight nakita na natin, ay, nanlamig na ako sa Panginoon, ay, wala na ako sa kandungan o sa kamay ng ating Panginoon. Meron pong mga paraan para malaman po natin kung tayo po ba ay nasa panganib na mawala ang unang pag-ibig natin kay Jesus, no? Or maaaring wala na nga po. No? Hindi po overnight lang ay mawawalang bigla yung pagmamahal natin sa ating Diyos. Ito po'y gradual lamang, no? Kaya nga lang po, minsan kahit gradual, di po ba, no? Dahil hindi po natin napapansin, at baka nga po hindi na natin pinapansin, no? Ay, hindi po natin namamalayan, lumalayo na po pala tayo sa Diyos, no? So sabi po dyan, some ways we can know that we have lost or are losing our first love for the Lord Jesus. So ito po yung mga paraan, no? Number one, when we are no longer, hindi po paraan, paano, kung nakikita na po natin ito sa atin, no? Na some ways o sa mga nakikita po natin na tayo po pala ay nalalayo na o nawawala na yung ating first love sa ating pong Panginoong Jesus. Number one, when we are no longer doing or enjoying daily time with God in prayer and Bible reading. Diba? O ito, number one talaga agad itong Bible reading, no? At enjoying daily time with God, no? So, nandun pa po ba yung pananabik natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Yung mga testimonies natin na sinasabi natin na hindi po natin mabitaw-bitawan yung Bible, no? Hanggat hindi natin natatapos yung last chapter ng book na
natin. Ano na po tayo ngayon? Paano na po? Ganun pa rin po ba? Na kapag po tayo nagbabasa ng Bible ay nandun pa rin ba yung pananabik natin na Lord, gusto pang malaman yung patungkol sa iyo, gusto ko pang maintindihan ng malalim yung iyong pong salita, no? O tayo po ba ay hindi na mabitawan yung panonood sa Netflix o panonood sa YouTube o panonood po ng mga teleserye? Ako po, share ko lang po, ako rin po naloko sa Korean novela nung araw, no? Na ako po ay yung dalawa ko pong anak ay binigyan din ako ng account dito sa Netflix, di ba? Monthly subscription po yata yan. So, Korean novela, alam niyo naman po yung mga nanonood po ng Korean novela, di po ba may sub? Diyan po nasira yung mga ako. Yung sinusundan ko po yung subtitle doon po sa Korean novela, no? At salamat sa Panginoon na ako po ay tuluyang naglingkod sa ating Panginoon ay pinatanggal ko po yung account ng Netflix na yan. Parang nawala po ako talaga. At inalis ng Lord yung gana ko sa panonood po niyang Korean drama na yan. And now, siguro po mag 2 years na wala kaming Netflix. At kahit po sa TV, siguro TV Patrol lang po yata yung pinanonood ko all news. So nawala, inalis po ng Panginoong Diyos yung panlasa ko sa panonood ng Korean novela, no? So ito po yung when we are no longer doing or enjoying daily time with God in prayer and Bible reading, no? Mas gusto pa po ba natin na binibigyan natin ng panahon yung panonood nga po natin dyan sa Korean drama na yan, Netflix, YouTube, no? Saan po ba natin ginugugol yung mga oras natin ngayon? Ang Diyos po, siya po ang nakakita ng ating po mga puso. Amen. So number 2, sabi po dyan, when time spent on other things is more satisfying than spending with God. When time spent on other things is more satisfying than spending with God. Mga kapatid, kapag po tayo, mas excited na sa mga binibigay po ng bagay na binibigay po ng mundo, tayo po talaga ay nalalamig na sa ating pong Panginoon, no? Tayo po ay nalalayo na at nanganganib na po tayo na tayo tuluyang mawala sa kamay ng ating pong Panginoon, no? Ito po ba, sino po ba or ano po ba ngayon ang priorities natin sa ating pong mga buhay? Ano po ba yung ating mga pinaglalaanan ng oras ngayon, no? Tayo po, kapag po ganito nararanasan natin, meron na po tayong problema, no? At ang nais po ng Diyos, magpasinasa tayo sa Kanya. Check our hearts, no? At baka nga po, malamig na po tayong lahat, no? So number 3 na po yata ito, when we go out of the house to work or do business, yet we do not go to the house of God to worship God along with His people. So ito po, no? Sabi niya sa Tagalog, kung tayo daw po ay sasabihin natin, essential kasi ng trabaho, paano naman yun, sister, hindi naman, paano naman yung kakain naman yung aking pamilya, yung aking mga anak, no? Essential naman po talaga yan. Pero essential po ba na hindi po tayo mag-Sunday worship, no? Na tayo pong lahat ay masyado nang nagiging abala sa mundo, no? Sa mga asikasuhin, mga concern natin lahat, no? Tayo po ba ay masyado nang ang ating pong buhay ay masyado nang nanakaw o nahihila ng kaaway, no? Sa offer o sa mundo na ating pong ginagalawan, no? Sabi niya, kapag na daw po ba essential na tayo lumabas ng bahay para maghanap buhay, may aaskasuhin, mamamalengke, magbabayad ng bills, no? At sasabihin natin, hindi essential na mag-Sunday worship, no? Whenever we feel like going na lang doon sa pananambahan, no? Kapag gusto na lang, kapag maganda yung pakiramdam mo, kapag masaya ka, no? Kapag meron kang ipagpapasalamat sa Diyos, pupunta ako ng church at talagang ako'y magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon, no? At ngayon po ba, paano po ba tayo ngayon? Wala na po ba yung excitement? Wala na po ba yung excitement na makita po natin yung mga kapatiran dito? Wala na po bang halaga yung praise and worship? Nakikita na lang po natin yung mali yung ating po mga ka-member o mga katabi o nakatingin po tayo, no? Na yung mga mali, tinitingnan po natin yan kung magkakamali po yung ating pong mga kapatid, no? Kapatid sa pananampalataya. Kapag po, meron po
have problems of our own. Yun po, no? When serving God and giving to God are a burden that we do not want to deal with because we feel we already have problems of our own. Ito po yung ayaw na natin mag-involve o mag-involve sa gawain po sa church o yung pasanin ng church. Hindi na po tayo nakikisali, kayo na lang. Kasi ako nga, mas malaki nga problema ko. Di po ba, sabi dyan, because we feel we already have problems of our own. May kanya-kanya pong problema, may kanya-kanya pong galahin. Kung kapatid naman po yung problema ng kapatiran, yung problema ng church, dadalhin ko pa at ako nga, laki-laki ng problema ko, no? So ito po yung mga bagay na kapag po nararanasan na po natin, tunay po na tayo po'y nanlalamig na sa ating pong Panginoon, no? Sabi niya, when we are no longer burdened, kayo na lang, okay na lang ako, papasok ako ng church, sisimba ako, lalabas ako dito sa church, no? Dahil nga po sabi diyan, they feel we already have problems or they feel they have problems of their own, di po ba? At sabi niya, kayo na lamang yung tumulong sa church, kayo na lang yung magbigay, kayo naman ang may kakayanan, di po ba? In terms of financial support, ganun po ba yun na hindi na po tayo makikipasan sa anumang pong lakbayin ng ating pong church? At number 5 po, when we are still trying to do the right things, yet we already complaining inside why we have to do them. Ibig po sabihin lamang yan, no, na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi sabi niya, it is the right thing to do eh. So nagbabasa naman ako system ng Bible at ma-attend naman ako. Pero ang sabi po, nararanasan pa po ba natin o nararamdaman pa po natin ang Panginoong Diyos na nangungusap sa atin habang tayo po'y nagbabasa ng Kanyang salita? Nararanasan pa po ba natin yung presensya ng Panginoon kapag ka po ba tayo nananambahan? Yun po yung nais ng Diyos na muli ibalik. Yun po yung first love na tinatawag ng ating Panginoon. No? Hindi po lang ito sa Church of Ephesus, sa atin din po ito. Sa atin din po ito applicable, no? Sa lahat po ng mananampalataya, no? At sabi niya, kapag po daw tayo gano'n, no? na nagbabasa tayo, hindi na natin nararamdaman na nangungusap ang ating Panginoon, hindi na natin nararanasan ang Kanyang presensya, no? Kapag nabibigyan po tayo ng task, yung mga naglilingkod po sa ating Panginoon, mabigat na po ba yung pagsunod? At kung tayo po, nagtatights nga, pero mabigat na po yung loob natin, tatanungin pa natin, kailangan pa ba talaga? Di ba nasa Old Testament lang naman yan? Tayo naman nasa New Testament. Naku po, ewan po. No? Amen? Sabi niya po dyan, kung ma-attend pa tayo ng Sunday service, pero wala na po yung excitement. Ito po yung mga bagay na kapag sarili po natin, nakikita po natin dito, tayo po yung malamang na nasa danger na po, nasa danger zone na po ng ating pong pananampalataya o ng ating spiritual life, no? So number 6 po, at panghuli po ito, some ways to know that we have lost or are losing our first love for the Lord Jesus. Number 6, when pleasing man is more important than pleasing God in doing the right thing. Di ba, no? Sabi po siya sa Galatians chapter 1, verse 10. Galatians 1:10. Am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. No? So tayo ba, tempted po ba tayo to leave the praise and approval of others? Kung masyado na po tayong concern, no? Sa mga sasabihin ng kasama natin o sasabihin ng mga kapatid natin, iisipin niya kaysa po sa sasabihin ng Diyos sa atin. Ito po talaga tayo po'y naglilingkod, hindi po sa Diyos, kundi hindi po tayo naglilingkod sa tao, no? Kundi po sa ating pong Panginoong Diyos. At siya po lamang yung dapat nating i-please. At tayo po, ang tao po yung bibiguin tayo niyan. Kahit po anong gawin ninyo dyan, hindi niyo po sila mapiplease. May masasabihin at sasabihin po ang tao, pero ang Panginoong Diyos po, no? Tayo po, yun po yung dapat, siya po yung dapat nating i-please. Tingnan po natin kung tayo po ba'y nagiging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi po tayo, ako po dito ngayon nakatayo sa inyong harapan, pinag-aralan ko po itong aking sasabihin nito, pero ngayon po, salamat sa Diyos, hindi na po ito yung lumalabas ngayon sa aking bibig, at salamat po sa Panginoon na ako nakikommunyon
danger, no? Something is not right, and we need to fire of God once again. Kailangan po mag-alam ulit yung ating pong nanlalamig na mga puso o yung pag-ibig natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? At bilang panghuli po, at sa topic na paano po manunumbaling ang ating unang pag-ibig. Kanina po sinabi ko, hindi naman overnight na wala na agad yung ating pag-ibig sa Diyos. Di po ba, no? Na hindi naman po overnight, wala na ako sa kamay ng ating Panginoon. Ito daw po ay, kung bagamat unti-unti nakikita po natin ito, meron din naman pong ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng second chances. Amen po, no? So tayo po, pwede po natin i-restore yung mga nawala natin na pag-ibig na yan, yung panlalamig na yan. Kaya po natin sa tulong ng Panginoon, kaya po natin i-restore yung nawala pong pag-ibig natin na yan. So sabi po niyan sa Revelation chapter 2 verse 5, sabi niya, consider how far you have fallen, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. No? So sabi niya dyan, yung ating nakong Diyos ay Diyos na second chances. No? He's very much willing and ready to offer forgiveness and a fresh start to people who have made mistakes or fallen from grace. Pwede pa po natin ma-restore, no? Yung first love natin sa ating pong Panginoong Diyos. So ako po, nagbigay po ako ng 3 R's on how to restore our first love to Jesus. Ito po, sabi niya number 1, di ba? Paano daw po ba natin ma-restore yung ating pong unang pag-ibig sa ating pong Diyos? Number 1 is remember. So, bigyan ko lamang po ng konting paliwanag. Ano po ba yung remember na yan? Ano po ba yung aalalahanin daw natin dyan? Di po ba sabi kanina dun sa mga talata, consider how far you have fallen, repent and do the things you did at first, and if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand on its place. So remember, consider your relationship with Christ when you first became Christian. Alalahanin daw po natin yung mga panahon na tayo una natin nakilala yung ating pong Panginoong Jesus, no? Yung na-experience po natin ng araw, no? Na tayo po nag-evangelize, di po ba, no? Na remember, no, sumasama po tayo sa mga evangelism, yung panahon ginagamit po tayo ng Diyos, no? To witness for Him. Yung love, yung inlove na inlove pa po tayo sa ating pong Diyos. Alalahanin daw po natin yun. Yung po yung mga panahon na inlove tayo, no? Balik-balikan po natin yun. At ito po isang mahalaga na admit to yourself that you have lost your first love to God. Hindi po pwede na sasabihin po natin na, Lord, sorry, kasi gano'n. Iyan po natin, sabihin na po natin sa sarili natin na nawala na nga yung first love na yun sa ating Panginoon, no? Mahalaga po na maging totoo po tayo sa ating pong sarili, no? Dahil kung hindi po tayo magiging totoo sa ating sarili na tayo po talagang nagkasala, no? Hindi po tayo makakapanumbalik sa ating pong Panginoon, no? At sabi po dyan, huwag po nating hayaan na hindi na natin makita na nagkakasala po pala tayo sa ating pong Diyos, no? Naniniwala po ako na yung tunay po na naka-experience ng pagiging born again o yung born again experience. At ako po naniniwala na ang banal na espiritu, no? Yung conviction, i-convict po tayo ng banal na espiritu na ikaw yung nakakasala na, ikaw lumalayo ka na sa ating Panginoon. Pero kapag ka po hindi natin nararamdaman yun o hindi na natin nararamdaman yung conviction na yun, tayo po'y malayo-malayo na sa ating pong Panginoon, no? So sabi niya, remember, sabi niya na ganyan na yung panahon, no? Sabi niya, remember therefore where you have fallen and repent, sabi niya. So number 2 po is repent. Dito na po tayo sa number 2, repent. Sabi niya, remember therefore where you have fallen and repent. Sabi niya, repentance means changing your mind and turning to go in the opposite direction. Di po ba? Yung direction na palayo dun sa kasalanan. Baka naman po, lumalayo ka pero nakatingin ka pa rin dun sa kasalanan na yun, ano? Binabalik-balikan pa po natin yun. Ito po yung sinasabi niya na yung total repentance na as in, wala na po, hindi na po tayo titingin pa sa dati po natin mga kasalanan o pagkakamali, no? Yung direction palayo sa kasalanan nagdulot ng paglayo o
Diyos ng kalayaan na mamili din po. No? Ito po'y act of will. Sabi niya dito, meron po tayong gagawin. Hindi po tayo mananalangin lamang ng pagsisisi, tapos wala na, hindi na po tayo aaksyon. Ang nais po ng Diyos, kapag nagsisi tayo, meron po tayong ginagawa. Amen? So, aaksyon po tayo. Iiwan po natin yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. No? Kung nais po natin magbalik sa ating first love sa ating pong Diyos. We need to repent. Amen. So lastly, 3 R's. Sa pangatlo pong R, sabi niya, repeat. Ito po, actually, yung doon po sa verse ay sinabi niya, go back and do the first work. So, inan ko na pong repeat po yan para maging 3 R's siya. No? So, repeat, go back and do the first work. Sabi niya, after natin pong humingi ng kapatawaran sa ating Diyos, no? Simulan na natin yung mga dati nating ginagawa na hindi na po natin ginagawa ngayon. Yun po yung pagbabalik o yun po yung pag-uulit. Kung dati, ginagawa ko yun, no? Yung tayo po'y maalab sa Panginoon at tayo po'y nawala na sa kadungan ng ating Panginoon, ibalik daw po natin yun. Ulitin po natin, hindi po ba? No? Sabi niya, kung unti-unti nawawala na po yung devotions natin, pananalangin, no? Pagbabasa ng Bible, ulitin daw po natin yun. At yung nawalang excitement, yung joy, yung desire na tayo po kapag nandito sa church ay yung pong excitement, yung excited tayo, yung kagalakan po ng ating pong mga puso ay nararoon kapag po tayo dumadalo sa mga gawain, no? At sabi niya, go back and do it again. Ano ba yung uulitin natin na yun? Ano ba yung nawala sa Church of Ephesus? Di po ba sabi yung fire, yung desire, yun po yung nais ng Diyos na ibalik po natin sa Kanya, no? Yun po yung nais ng Diyos na bumalik ang una nating pag-ibig, yung first love po natin sa Kanya. At yung pag-ibig, yung unang pag-ibig sa Kanya, gaya ng dati. Di ba? Yung may alam pa yung gaya ng dati, di ba? Na yung una nating pag-ibig sa Diyos ay ibalik daw po natin gaya ng dati. Okay? So sabi po niya, this is also applicable sa mga mag-asawa. Ito po, medyo totoo po ito, no? Na sabi nga po dyan, hindi man po 100% good formula, sabi nga po dyan, no? Ito daw po ay applicable sa mga marriage who is in trouble, no? Yung nagkakaroon na po ba ng conflict bilang mag-asawa, no? Sabi niya dyan, yung mga panlalamig natin na yan, yung dating love sa isa't isa, sabi niya, remember what it used, remember what it used to be like, repent that you let it get to the place where it is, and then you should repeat, you should go back and do the first work. Diba? Ito po, maging sa buhay may asawa, applicable din po ito. Kung naranasan na po natin na kung parang nagbago na siya, parang hindi na yung dating pag-ibig, di po ba? No? Na, sabi niya dito, remember what it used to be like. Yung paano kayo nagdigawan ng araw. Ganun din po tayo sa Panginoon. Paano yung alam ng puso natin, una natin nakilala ang Panginoon. Sabi niya, remember and repent that you let it get to the place where it is. Di po ba? Kapag ka po tayo humingi ng kapatawaran o tayo nag-repent, no? Ayun, yung dati po, yung let it, then you let it get to the place where it is. Yung kung ano po yung dati natin, no? Ibalik po natin yun. And repeat, go back and do the first work. Yun po yung mga dati natin ginagawa. Gawin po ulit natin yun. At ibalik natin kung paano po tayo unang umibig sa ating pong Panginoon, no? At ito po, talagang panghulin lang po ito. Ayan, sabi po niya dyan dito, sabi po kasi kung hindi po natin gagawin, di ba, dun sa last part, verse, ano nga po ba yan, verse 6 po yata, no? Sabi niya, verse 5, sabi niya kung hindi po natin gagawin yung mga bagay na ito, sabi niya po dyan, may warning po ang ating pong Panginoong Diyos. No? Sa verse 5 po, pakibasa, sabi po dyan, ito. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Amen. So, ano po ba yung lampstand na sinasabi dyan, no? So, sabi niya po dyan, huwag po natin hayaang bawiin ng Diyos yung ating pong lampstand na sinasabi na. Ito po yung presence, yung favor ng Diyos sa atin, yung hindi na po tayo sasamahan, hindi na po natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi na po natin mararanasan yung presensya niya, yung pagsama niya, protection niya. Ito po yung lampstand na sinasabi
Apostol Pablo, Apostol Pedro, si Peter, no? Remember nung 3 times po niya na dininay ng ating pong Panginoong Jesus, di po ba, no? Siya po ay pagkatapos po na mapako ng ating Panginoong Jesus, at siya po ay nakabalik na muli, no? Si Pedro po ay nagpakalayo-layo, pero nagbalik po siya sa pangingisda, no? At napakaganda po nung tagpo nung kanila po na iiyak sa kakwento na to. So, yung tagpo po nito ng Panginoong Jesus at ni Pedro, sabi po dyan, basahin nga po muna natin. Nagbalik po kasi si Pedro sa pangingisda, no? Pero bago po yun, sabi niya po, di mo ba, nung makita sila, nung nag-encounter ulit sila ng ating Panginoong Jesus at ni Pedro, hindi naman sinabi ni Jesus, "Oy Pedro, bakit mo naman ako pinagkanulo?" or "Bakit mo naman ako dininay?" Diba? Hindi mo natin narinig dyan sa kwento na yan na sinita ng ating Panginoong Jesus si Pedro. Sabi lang niya, later, sabi niya ganyan, diba? Sabi niya, "Oy Pedro, bakit mo ako dininay?" Hindi naman niya po sinabi na ganyan, diba? Nasaktan ako sa ginawa mo at wala din po kayong nabasa, no? Na sinabi ni Jesus kay Peter, "O Peter, huwag mo nang uulitin yan, ha?" Wala namang ganun na sinabi. But instead, ano po yung sabi ni Jesus dito? Sa John chapter 21, verses 15 to 17, sabi niya po, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Sabi niya. Verse 16, again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." At sa 17 po, sabi niya dyan, the third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." So, kung makikita po niyan, 3 times dininay ni Pedro, ni Pedro, ang ating Panginoong Jesus, 3 times din ang tinanong siya ng ating pong Panginoong Jesus dito. No? Sasabi niyo dyan, napansin po natin, no, na 3 times tinanong din ang ating Panginoong Jesus si Pedro dito. No? Baka po tayo, kung tatanong tayo ng mga asawa natin na, "Mahal mo ba ako?" Di ba ba? "Mahal mo ba ako?" Sa simula sabihin, Oo nga eh. Tapos pagkapangalong beses na po tinanong, "Mahal mo ba ako?" Sinabi niya, "Oo, kulit mo naman eh." Di ba ba? Yung mga ganun pa tayo. Pero dito, di ba, tinanong ng ating Panginoong Jesus si Pedro, no, kung gaano, "Do you love me, Peter?" Sabi niya ganyan. Sabi po sa isang Bible, ng isang Bible scholar, ito pong, kung daw po iti-translate natin sa Greek word, no, yung "do you love me," the word love, no? Sabi po ganito daw po ang magiging translation ng kanilang pag-uusap. Sabi po ng Panginoong Jesus, "Peter, do you agape me? Do you agape me?" Sabi niya ganyan. At ang sagot po ni Pedro ay, "Yes, Lord, I phileo you." Sabi niya ganyan. "I phileo you." Di po ba, sa simula pa lang po o sa word pa lang ay magkasalungat na sila ng sagot, no? Ang agape daw po ay, ito po yung love full of commitment. Ito po yung love of full commitment. Talagang iiwan mo lahat kasi committed ka eh. Andun din yung love, no? Andun po yung agape love. At ang phileo daw po ay love pa rin naman without commitment nga lang. Ito po yung hinahanap ng Panginoong Diyos kay Pedro, no? Yung agape love na tinatanong niya, bakit natatanong niya? 3 beses na tinatanong. Kaya nga nakukulit na nasaktan. Di po ba sinabi niya, Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Bakit kaya tinatanong ako ng Panginoong Jesus? Bakit 3 beses na akong tinanong sa tanong na to? Isa lang naman yung tinatanong niya, di ba?" So ito nakikita po kasi ng Diyos yung puso ni Pedro eh, na hindi po talaga totally naroon na siya at bagamat di po ba nangyari kasi na dininay ni Pedro itong si Jesus, na ano na po, na nasaktan po si Pedro at sinabi niya, ayaw niya na ibalik yung dati niyang pag-ibig sa ating pong Panginoon. Parang ang ano niya dyan is, siya i-deny, pinagkalulo niya, no, na hindi na po, yung love na naroon dati sa ating Panginoong Jesus ay wala na po iyon. Yun po yung nakita ng ating pong Panginoon. Sabi niya, "Yes, Lord, mahal kita, pero hindi ko na kayang mag-commit. Hindi ko na kayang gawin yung dati kong ginagawa sa iyo." Yun po yung sinasabi dito ng mga talata na ito, na bakit pa ulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Jesus ito kay Pedro. So tayo din po mga
sa ating Panginoon, o yung total lang, o yung first love, hindi na po natin kayang ibalik sa ating pong Panginoong Jesus, no? Pero ang nais po ng Diyos, tayo po'y magbalik sa Kanya. And the only way to go back is by loving our God, no? With Amen. all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. The worship team sings, lagay po natin yung ating pong mga kamay sa tapat po ng ating pong puso, no? At tayo po ay pikipag-usap sa ating pong Panginoon Jesus sa araw na ito. Nalalaman po ng Diyos ang ating pong mga puso, no? At maging sensitive lang po tayo sa pinig po ng ating pong Panginoon. Let's bow our heads and close our eyes po. Hallelujah.